Ang elepanteng si Kubalayapida. Sa kanyang tusong pamamaraan, inanyayahan ni Kamsa sina Krishna at Balaram papuntang Mathura para sa isang espesyal na seremonya ng pista at isang pagdiriwang. Ngunit ang plano niya ay ipapatay sila. Pagdating nina Krishna at Balaram sa Mathura at pagkatapos nilang libutin ang lungsod, nagtungo sila sa arena kung saan gaganapin ang isang laban ng pakikipagbuno o wrestling match. Nang makarating sila sa tarangkahan, nakita nina Krishna at Balaram ang isang malaking elepante na nagngangalang Kubalayapida na inaalagaan ng isang caretaker. Sinadya ng tagapag-alaga na harangan ang kanilang daan sa pamamagitan ng pagpapatigil sa elepante sa harap ng tarangkahan. Naintindihan ni Krishna ang layunin ng tagapag-alaga, kaya't inihanda niya ang sarili sa pamamagitan ng paghigpit sa kanyang kasuotan bago harapin ang elepante. Nagsimula siyang magsalita sa tagapag-alaga gamit ang napakabigat na boses na umalingaw-ngaw tulad ng kulog. Ikaw na masamang tagapag-alaga, magbigay daan at hayaan mo akong dumaan sa tarangkahan. Kung haharangin mo ang aking daan, ipapadala kita at ang iyong elepante sa tahanan ng kamatayan. Ang tagapag-alaga na nainsulto sa sinabi ni Krishna ay nagalit at alinsunod sa kanilang plano. Pinalala niya ang elepante para atakihin si Krishna. Ang elepante ay sumugod papunta kay Krishna na parang hindi na maiiwasan ang kamatayan. Sumugod ito papunta sa kanya at sinubuking hulihin siya gamit ang kanyang trunk. Ngunit napakabilis ni Krishna na nakapunta siya sa likod ng elepante. Dahil nakikita lamang ng elepante ang dulo ng kanyang ilong, hindi niya ito makita si Krishna sa likod ng kanyang mga paa. Ngunit sinubukan pa rin niyang hulihin siya gamit ang kanyang trunk. Muli mabilis na nakaiwas si Krishna at muli siyang tumakbo sa likod ng elepante at hinawakan ang buntot nito. Hinawakan ni Krishna ang buntot ng elepante at nagsimulang hilahin ito at sa napakalakas na puwersa ay hinatak niya ito nang hindi bababa sa 23 yarda, tulad ng paghatak ni Garuda sa isang maliit na ahas. Hinatak ni Krishna ang elepante mula dito at doon, mula kaliwa hanggang kanan. Pagkatapos nito, lumapit si Krishna sa harap ng elepante at binigyan ito ng napakalakas na sampal. Muling tumakas si Krishna sa paningin ng elepante at tumakbo patungo sa likod nito. Pagkatapos, humiga siya sa lupa at inilagay ang sarili sa harap ng 2 paa ng elepante. Dahilan upang ito ay matisod at mabuwal.
Agad na tumayo si Krishna, ngunit ang elepante, sa pag-aakalang nakahiga pa rin siya, ay sinubukang itulak ang isang pangil sa katawan ni Krishna sa pamamagitan ng malakas na pagsaksak nito sa lupa. Bagamat galit na galit at nauubos na ang lakas ng elepante, ang tagapag-alaga na nakasakay sa ulo nito ay lalo pang pinalala ang galit nito. Sumugod muli ang elepante ng buong lakas patungo kay Krishna. Pagdating nito sa abot kamay, hinawakan ni Krishna ang trunk ng elepante at hinatak ito pababa. Nang bumagsak ang elepante at ang tagapag-alaga nito, mabilis na tumalon si Krishna sa likod ng elepante